Isang OFW pinabalik ng immigration kahit naman may dala siyang legit na e-travel departure card registration. What? At registered siya. Yun pala ay dahil wala siyang dalang UEC dahil sa pag-aakala ng nasabing OFW na kapag may e-travel na ay hindi na kailangan ng UEC. Buti na lang ay for UEC exemption na lang siya kaya nabigyan siya ng UEC exemption sa POA desk sa loob ng airport. Paano na lang kung nag-change employer siya at ganun ang paniniwala niya? For sure ay offload siya. Palagi nga din talaga ako nakaka-encounter ng ganitong katanungan na kung kailangan pa daw ba kumuha ng UEC kahit may e-travel na. Ang sagot guys ay yes, kailangan yan at magkaiba yan. Dahil ang e-travel ay yan yung dating paper-based arrival and departure card na ginawa ng digital. At ang UEC naman ay yan yung exit clearance natin mga documented OFW kapag pabalik na tayo sa ibang bansa na kinukuha natin sa opisina ng POA or sa PAPSBAM account. Sa mga hindi naman nakakaalam ng mga latest requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, eto guys para may idea at may guide kayo. Requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Marso 2024. Ang bilis lang ng panahon guys, Marso na naman. At sa March 11 ay Ramadan na. Advance Ramadan Kareem sa mga kababayan nating Muslim. So, ang mga requirements na kailangan nyo dalhin pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ay ganun pa din naman. Wala namang pagbabago. At sa mga patuloy na nai-stress sa OFW Pass or DMW mobile app, ay wag nyo na yun isipin guys dahil talagang parang hindi na ito matutuloy. UEC pa rin ang gagamitin natin mga OFW kapag pabalik na tayo sa ibang bansa. Ito ang mga kailangan nyo dalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Number 1, ang inyong valid passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card registration. Sa mga hindi marunong or walang idea sa pag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Take note din sa mga panggagalingan yung bansa kung may additional requirements. Kagaya sa bansang Saudi Arabia na may exit at re-entry visa. At ganun din sa bansang Taiwan. At sa bansang Kuwait naman ay biometric. So aalamin nyo guys kung may additional requirements ang government nyo dyan sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Pero kung taga United Arab Emirates kayo ay wala naman tinatawag na exit at re-entry visa. Take note pala guys na sa Saudi Arabia ay dapat may printed kayo ng exit re-entry visa nyo. Lalo na yung re-entry visa dahil hinahanap ito sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa or sa bansang Saudi Arabia. Required naman magdala ng Polo Verified Contract or magpa-verify na kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Ang mga paulit-ulit na natin sinasabi na number 1, yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Number 2, yung mga nag-change employer or lumipat ng kumpanya. Number 3, yung mga nag-change job site. Number 4, yung mga nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 5, yung mga nag-change position. Number 6, yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan yung apelido sa passport, visa at sa kanilang kontrata. Required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa ibang bansa bago kayo uuwi sa Pilipinas. At inuulit natin na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa Polo Office sa ibang bansa. Tungkol naman sa mga nagtatanong sa mga first time na uuwi sa Pilipinas kung required pa din daw ba magpa-verify ng kontrata, ang sagot guys, kung ano ang pinapatupad ng Polo Office dyan sa bansa kung nasaan kayo, kung kailangan magpa-verify na kontrata, kung first time kayo uuwi sa Pilipinas, kahit na documented OFW kayo, ay magpa-verify kayo. Kung yan ang pinapatupad ng ating gobyerno dyan sa bansa kung nasaan kayo. Meron akong video tungkol dyan para sa kompletong explanation. At sa mga OFW naman na dati ng documented OFW na nakapag-acquire na ng UEC exemption, at babalik lang din sa parehong employer at walang any employment changes. Hindi na required magpa-verify ng kontrata kapag may UEC exemption na kayo.
Pero kapag uuwi kayo sa Pilipinas guys, dalhin nyo lang inyong valid printed contract just in case man hanapin sa inyo. Ilalagay ko ang advisory ng Polo Dubai at ng Polo Abu Dhabi tungkol dyan na wala naman ding pagbabago hanggang ngayon sa description ng video na ito or sa pinned comment para may basihan kayo. So, pumunta naman tayo ngayon sa requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. At kagaya ng sabi ko kanina, kung wala kayo idea sa pag-register sa e-travel arrival card at ngayon naman sa e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, ay meron din akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Sa mga OFW naman na nadirito sa United Arab Emirates, ay ang Emirates ID na natin ang ipapakita nyo sa immigration. Dahil yan na ang nagsisilbing visa natin sa buong United Arab Emirates or dito sa UAE. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. And number 6, at paulit-ulit nating pinapaalala, is ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA at nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil hindi ka makukonsider as fully documented OFW kapag hindi ka miyembro ng OWA. At protection natin ito mga OFW habang nagtatrabaho tayo. Guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.